Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong post ng ABS-CBN News. Sabi niya, pagkuha ng mga otoridad sa labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos umanong nahulog sa bangin sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. So ito po, may picture o yun. Hindi na ipakita yung muka. Okay. So, binasa ko ang mga comments. Medyo marami ang nagdududa. Sinasabi dito na parang script or drama. Vanessa Aronale, sabi niya, what if hindi siya yan? Di ba may posibilidad na gawa-gawa lang ng kwento para makaikyas na siya, kasi isa siya sa mga personalidad sa flood control scandal na napakaraming nalalaman. Parehas sila ni Saldico. So, kung ako yung mastermind, dalawa ang pwede kong gawin. Una, iligpit ko na siya ng tuluyan or gagawa ng drama, script para hindi na siya hanapin, para hindi na siya magsalita. So itong mga comments na nababasa ko, duda. Something is fishy, sabi ni Lodel Florentino. Amar Monsiado, nahulog o inihulog? Magkaiba kasi yan. Jen Diasis, plot twist, hindi siya iyan. Missy P, taking the fall guy peg by heart. Jane Ranose, paano kaya siya nahulog at nagpunta pa talaga doon? Ibang script na naman kasi, kahit tukoy na ang mastermind, pilit pa rin nililihis ng mga sangkot. Matapos gamitin, ito na, naglilinis na sila. Obvious talaga. Dennis Gallardo, lumang tugtugin. Kunwari nahulog, patay, teleserye ng Temptation of White, matagal nawala bago bumalik. Ano pa? Ano yan? Bangos, aluminum foil. Jose Doloricon, ang tanong, siya ba talaga yan? Baka naman pinagmukha lang patay para makatakas sa batas. Yun din ang isa sa mga posibilidad na naisip ko. Speculation lang ito. Imposible, ano? Iniwan sa isang lugar, umalis ang driver, mamaya bumalik, wala na. Ako hindi ako maniwala doon sa kwento ng driver. Wala, malayo sa it does not make sense. Kaya itong theory na ito na pinalabas lang na patay, ito kagagawan ng mastermind. Sino yung mastermind? Bahala na kayo. Pinalabas lang na patay, maliban lang kung ipakita yung mukha para ma-compare natin yung mukha niya nung buhay pa, at saka kung wala silang mukhang maipapakita, hindi ako maniwala. Kasi may declare na siya na marami nang nangyaring ganyan na napeke niya yung death certificate. Sino ba yung nag-witness kay Alice Gobayon? Na napeke niya yung death niya.
But later on, nahuli din siya. Nahuli ata sa ano, scammer yan. Yung nagpeke ng kanyang kamatayon, scammer. Tapos na-involve, parang naging witness kay Alice Go. Nakalimutan ko na yun. No? Basta, ay nako, ang mastermind talagang gumagawa ng lahat ng pwede niyang gawin para hindi siya mabulilyaso. But then, ang lesson is there's no perfect crime. Mabubulgar at mabubulgar din ang katotohanan. So, mag-isip-isip na. I'm sure yung mga mastermind hindi na nakakatulog ng minding. Sleepless nights. Sabi nga ni BP Sara, ang gaba dili magsaba. At kung ano ang iyong itinanim, yun din ang inyong aanihin. So, mga kaibigan, huwag tayong basta mapagmatiyag po tayo. Kasi talagang bilyones, trilyones na pera natin ang ninakaw nila. At ganito na lang gumagawa sila ng mga teleserye, ng drama para ma-distract ang ating atensyon. So sino lang ang napapanagot? Isa pa lang, si Saldico pa lang ang isa sa mga mastermind Kasi sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, masterminds with S. Marami-rami sila nagplano lahat nito. So isa lang si Saldico na sa mga mas maliliit na mastermind, kaya lang nagtatago naman siya, hindi naman nila mahanap. So yung announcement nila nga may makukulong bago magpasko, ibang twist ngayon, may nagurgor bago magpasko. Ito na, Jose Cabral. Kaya lang, ulitin ko, dapat maipakita ang mukha. Tapos yung mga kamag-anak kailangan ding salita. Kung tahimik ang mga kamag-anak, I don't know, wala na yan. So script drama na lang talaga ito ng mga mastermind. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan.